Nilinaw ng Department of Health na hindi airborne o nakukuha sa hangin ng Mpox, kundi sa pamamagitan ng skin-to-skin contact. Yan at iba pang paalala tungkol sa Mpox sa pagsaksi ni Bernadette Reyes. Nagtanong-tanong kami sa ilan nating kapuso. Anong alam mo tungkol sa Mpox? Parang bulutong tubig. Alam ko sa lawa yun. Mpox po, yung mga ubo, sipon, tsaka yung mga sakit sa balat. Yung hangin po kasi yun po yung humahawa sa mga tao. Pero paglilinaw ng Department of Health, hindi po ito nakukuha sa airborne. Ito po ay nakukuha talaga sa prolonged skin-to-skin contact. Kasi para maging nakakahawa, kailangan meron kang blister. sa updated na pamantayang inilabas ng Department of Health, paalala nila para iwas Mpox, iwasan ang close at intimate skin-to-skin contact gaya ng pakikipagtalik, paghalik, at pagyakap sa mga itinuturing na suspect o confirmed case ng mga may Mpox. Kung hindi maiiwasan ang contact, dapat naka-personal protective equipment o PPE. Laging maghugas ng kamay o magbaon ng alcohol. Personal hygiene, napakahalaga po kasi namamatay naman po agad sa sabon at paghuhugas yung virus. I-disinfect o linisin ng mga gamit na posibleng nakontamina ng virus. Kung pupunta sa mataong lugar, magsuot ng long sleeves o jacket para sa dagdag proteksyon. Iwasan ding dumikit sa mga hayop na posibleng may virus tulad ng unggoy. Inaatasan din ng healthcare providers na ipaalam sa DOH ang tungkol sa mga posibleng kaso ng Mpox 24 oras matapos itong ma-detect. Kailangan naman mag-self-monitor o i-monitor ang mga naging close contact nila sa loob ng 21 araw. Ang mga paserong papasok at lalabas naman ng bansa, obligado ring ideklara kung mayroon silang rashes, butlig o blisters sa nakaraang 30 araw bago ang biyahe. Kasama na rin ito sa mga itatanong sa travel form. Kung meron ka mga pantal or butlig, ikaw ay lalapitan ng Bureau of Quarantine respectfully at aatuhan na magkaroon ng secondary screening para ma-examine na kung pwede kang maging suspect Mpox case. Mula noong 2022, 14 na Mpox cases ang na-detect sa bansa, 5 rito active cases. Lahat ng kaso dulot ng Clade 2B strain ng virus at hindi ang mas kinababahalang Clade 1B. Ang pagkalat ng Clade 1B sa Africa ang isa sa mga dahilan kaya nagdeklara ng Global Public Health Emergency ang World Health Organization. Mpox is evolving rapidly. The fact that Clade 2B evolved over a period of 5 years to a new strain, and now we are having Clade 1 evolving rapidly to a new strain. We are not too sure what new strain will emerge in future and the implication of such new strains. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.